Yes, again, alright mga minamahal. Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, kahit nga din mga minamahal, itong si Attorney and Yusek Claire Castro, abay, naaawa. Nagbigay po siya ng simpatya. Dito nga po kay Nicholas Kaufman na naaawa siya dahil ang nabugbog itong si Kaufman at hindi si Digong. Paano ba naman hindi mabubugbog? In the first place, defense ka eh. Taga-depensa kay Digong. Pero ano yung ginawa mo? Naghanap ba naman ng butas itong si Kaufman para kagalitan siya ng mga DDS? Defense ba ang paghahanap ng masisisi? Eh alam naman talaga ng mga tao kung kailan isinampa yung kaso. Taong 2017, panahon pa ni former President Duterte. Bakit mo isiningit itong si Presidente? Anong kinalaman ni PBBM dyan? Kung meron man na dapat sisihin dito, na dapat kagalitan ng mga DDS, walang iba kundi si Trillanes kasi si Trillanes yung nag-push ng kasong yan at yung mga biktima ng war crimes ng AJK campaign ni former President Duterte. 'Di ba? O ngayon, pakinggan natin tong sinabi ni ni Yusek Claire Castro. Ay, kahit nga din naman ako mga minamahal, abay naaawa din dito kay Nicholas Kaufman dahil nabugbog, ng mga Pilipino at international. Ewan ko kung meron pang kukuha dito, pero well, let's see. Nakakalungkot kasi parang lumalabas na ang nagsasuffer ng severe cognitive impairment ay yung abogado na si Atty. Kaufman at hindi ang kanyang kliyente si dating Pangulong Duterte. Ang dami niya yatang nakalimutan timeline. Bakit niya ipapahid? Sabi ko nga parang ang dapat ang pangalan ko sa Atty. Kaufman, Atty. Pahid Kaufman eh. Kasi bakit ipapahid kay Pangulong Marcos Jr. ang mga salang ito? Sabi nga natin, as early as 2017, naka-file na yung mga kaso na yan sa ICC. And at that time, Alvin, private citizen pa si Pangulong Marcos Jr. Kung meron mang kasalanan at nandiyan sa ICC, ito si dating Pangulong Duterte, kasalanan niya yun. Dahil siya ang itinuturo na mastermind, architect, na madugo, no? Na karumal-dumal na extrajudicial killings. So, sino ba ang pumupunta sa pamumulitika? Hindi naman lumalabas yung prosecution dahil wala man lang nabanggit dito patungkol sa mga administrasyon. Kung hindi ito mismo si Atty. Kaufman na laging isinisingit ang administrasyon ngayon para lang mapagbigyan siguro ang mga pagdadrama ng pamilya Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. So, makikita mo, wala siyang denial ng patayan. Pilit lang ikinakabit sa di umanong pamumulitika, samantalang 2017 pa ito naganap, or rather, 2017 pa ito isinampa dyan sa ICC. So, ang layo walang connection dun sa patayan, in-enumerate yung mga di umanong mga incidents at mga witnesses patungkol sa patayan, tapos ikakabit niya sa di umanong pagdadala ng dating Pangulong Duterte sa ICC. Yun talagang consequence noon. Bakit? May kaso sa ICC. I think Yusek may bubog talaga sila dahil... Diba? Tama nga naman yung sinabi ni Yusek Claire, hindi dininay. Ni Kaufman, mga minamahal, ang nangyaring patayan sa panahon na nung naganap yung crimes against, yung war crimes dito sa bansang Pilipinas. So meaning, inaamin ba ni Kaufman na totoo nga yung mga patayan na naganap dito sa bansang Pilipinas? I don't know pero sa nakikita ko, hindi ako abogado, pero walang matibay at sapat na ebidensya itong si Kaufman kung paano niya ipapasok, 'di ba, na depensahan ng malakas or bigyan niya ng strategy na maipagtanggol itong si former President Duterte. I don't know kung nahawa itong si Kaufman dito nga po sa mga kabubuhan at mga, narratives, 'di ba? Ng mga DDS, 'di ba? Kung kaya tingnan niyo itong si Atty. Kaufman, sinasabon na din ng sambayanang Pilipino. Sobrang hina, to be honest, ng argument ni Kaufman, puro lang diversionary tactics. Yun yung kanyang ginagawa, puro strategy, pero
yung kanyang strategy, yung kanyang diversionary tactics, hindi natin masasabing well-planned eh. Kasi yung narrative niya, same concept sa narrative din ng mga DDS. 'Di ba? And ang tingin ni Kaufman dyan sa kaso, parang bara-bara na lang. Kasi alam niyang hindi niya kayang ipagtanggol si Digong, well played na lang. Nilalaro na lang din ni Kaufman. Ang hilig ba naman mag-change topic kapag nasusupalpal? Pansinin ninyo, 'di ba, mga minamahal? At wala din naman talaga tayong makikitang mahihita na sobrang sarap pakinggan na talagang nasusupalpal ni Kaufman. Ito nga pong mga prosecutor dyan sa ICC. Bagkus palagi niya lang sinasabi na mahal daw ng Pilipino itong si former President Duterte, may build daw, dapat pauwiin na sa bansang Pilipinas. Itong si former President Duterte, ang may pakana ng lahat ng ito, walang iba kundi si Presidente. 'Di ba? Like, asan doon yung sinasabi ni Kaufman, mga minamahal na pagiging defense team. 'Di ba? So I think sobrang imposible talaga na ma-dismiss, 'di ba, ng International Criminal Court ang charge dito nga po kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kumbaga si Kaufman nagigisa sa sarili niyang mantika. Parang what do you call this? Delaying tactics ang ginagawa ni Kaufman, mga minamahal, para tumagal ang kaso at para mas lumaki yung kanyang payment. 'Di ba? Dapat nga hindi na yan pinahihintulutan si Kaufman eh. Masyadong sobrang bias na, 'di ba, mga minamahal? Oh, naghanap lang din ng problema itong mga Duterte. 150 million pero ganyan yung abogado ninyo. Paano yun? 'Di ba? Oh, hindi nga kayang ipagtanggol ni Kaufman si Digong eh. Hindi niya nga dininay yun eh. Hindi niya nga sinabi na hindi totoo yun. 'Di ba? Kumbaga, delaying tactics lang siya. Naghanap siya ng pwedeng matira, ng pwedeng masisi. 'Di ba? Kaya nga itong si Yusek Claire, awang-awa eh. Dito kay Kaufman, mga minamahal. Continue tayo. Pinayagan ng Administrasyong Marcos ang pagpapadala sa kanya o sa kay Pangulong Duterte sa The Hague. Yun ang bubog nila sa Marcos administration, Yusek. Oo, pero ibig sabihin, hindi naman siya connected dun sa mga dati pang kaso ng patayan. Tama So, naman. hindi ba dapat ang isipin ni Kaufman, paano mong mailulusot yung kliyente mo na ang daming inamin na patayan at mind you, Alvin, mismong isang lawyer dyan, si Atty. Silvestre Bello III, na mismo sa isang interview, umaming may pinatay si dating Pangulong Duterte. Inamin niya yon. At ang pagpatay nito, yung tao na hinagis o tinulak sa helicopter. May ads. Hindi kasi tayo eh. Okay, continue. Inamin niya yon. Sa mismong lawyer niya dyan, umamin na pumapatay si dating Pangulong Duterte. So ibig sabihin, Yusek, parang lumilitaw ngayon na ang lahat ng mga previous statement ng dating Pangulo ginamit ngayon laban sa kanya. Although sabihin ng depensa, hindi, nag-cherry pick lang kayo eh. Pinili nyo. Pero a soundbite is a soundbite. Wala naman sinabing pagkatapos sa sound, hindi, joke. Wala naman sinabing gano'n eh. So ginamit sa kanya ngayon, Yusek. Yan kasi ang problema eh. 'Di ba? Sobrang yabang ni Digong. So, yung kanyang kayabangan, nagamit against sa kanya. Biruin nyo, yung minura-mura niya. Yung ICC, sisipain niya. O, tingnan nyo ngayon, ano yung nangyari? O, siya pa talaga yung napapamura kasi hindi siya makalabas-labas. Eh, kagagawan din naman ng anak mo, ba't di ka makalabas eh? Sabihin mo, cherry picking yon. Pero hindi, ilan cherry yun? Hindi mo isa, dalawa, Ang dami. At nagko-corroborate ito eh. Yung mga binanggit niya admission dyan, nagko-corroborate doon sa mga witnesses at sa mga pagkakataon. At nag-corroborate din, sabi ko kahit isang beses lang yung pagpatay niya doon sa tao, inihagis niya sa helicopter, mismo si Atty. Silvestre Bello III, siyang nag-corroborate. And, additional ko lang to. Banggitin ko na ulit, si Mayor Magalo. Mismo si Mayor Magalo, kapamilya, ang nag-interview sa kanya, si Carmina Constantino, inamin niya na masama ang epekto. Alright. So, sa madaling sabi, naawa na lang si Yusek Claire dito kay Kaufman. Paano ba yun nga ipagtatanggol yung kanyang kliyente? Kahit nga din naman ako mahihirapan, di ko na lang tanggapin yung bayad kung mapapahiya lang din naman at yung pangalan ko ay mapapahamak, wag na lang pumasok sa ganyan.
'Diba? Ah! See, anyway, yun po. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe mga minamahal. And always nyo pong i-hit ang notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.